Salo-salo para kay Kuya. Gawa ni Ergotinio. Nagising ako sa amoy ng adobo, ng pinakamasarap na adobo sa mundo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kumaripas ako ng takbo papuntang kusina. Ama! Ang yakap at pagmano ko sa lolo ko at kay nanay. Kaarawan ni Kuya ngayon at ang adobo ni Ama ang paborito ni Kuya. At paborito ko rin. Lakas ng amas ni Airpods. Nasyukta ko boy, Bargs, kala ko kayo ni utol mo. Batak yung tawanan sa kusina. Pagkadaming tao ba naman nilutong chibog pa? Pagdaan ko sa sala, Boboy, ang laki mo na. appear sa akin ni Kuya Paeng. Pinsan naming at pinakamatalik na kaibigan ni Kuya dahil lagi silang magkaklase sa eskwela. Baka naman lumiyat ka lang. Biro ko, sabay takbo palabas ng bahay. Nagtawanan ang barkada ni na Kuya. May narinig akong nagsabi, Magkapatid nga sila ni Lean. nagkakarga si tatay ng mga kwadro at kahon ng mga larawan sa inarkilang jeep. Salamat anak. Sabi ni tatay, nang kunin niya sa akin ang iniabot kong kahon. Dahil 18 na si Kuya, naisip namin ni nanay na ipakita sa mga bisita ang mga gawa niya. Makapananghalian, nagsiksikan na kaming pamilya sa jeep. Kasama ang mga likha ni Kuya at napakaraming pagkain. Kabuntot ng jeep namin ang mahabang hilera ng sasakyan ng mga kaibigan at kamag-anak. Pagdating namin, nagkanya-kanya ng latag ng sapin ang mga bisita. Sina nanay ang umako sa handaan at tinulungan naman ako ng barkada ni Kuya sa mga kwadro at kahon ng mga larawan. Libs talaga kay Tol, no? Bas ko kay Tol Paing noong guti na yung inayos namin. Omsim, laking ngiti pa. Eto pitik ni Madam Chavez? Gawa-gawa yan ni Lean. Natampo nga si Madam kasi binahala lang kay Batman. Barg, laking ngiti naman si Madam eh. Tumawa si nanay mula sa kalapit na mesa. Tako! Discartex ka talaga yan. Norem kadro dyan eh. May pitik na mga yagabs na laging may katawing atabs na dangsaya. Bibigay sa amin ng airpads niya pag may gusto siyang mapasabay. Baka wala pang grade 5 noon. Pero matik, alam sagad namin, dambalesik pumitik yan eh. Ang dami maganda sa mga gawa ni Kuya. Lalo na yung mga ginawa niya noong nag-aaral na siya ng fine arts sa kolehiyo. Pero, paborito ko pa rin ang drawing ng umiiyak na batang nakakapa. Naalala ko pa kung kailan niya ginawa iyon. Mas thunder si Utol sa akin ng 8 taon. Nung nakaka-chicks na siya sa high school, Nyay, iniwan na ako ni Ermat sa kanya para i-baby ako. isang beses pa nga, panis, nagkasakit ako. Iyakin nga ako nun eh. Kaya kinukwentuhan niya ako tungkol kay Buboy Boy, isang superhero na may powers ang luha. Kaya ng luha ni Boboy Boy gawing kumunoy ang lupang inaapakan ng halimaw, lusawin ang mga kalamnan ng iba't ibang kaputol na manananggal, o tumulo bilang nabubuong yelo para bukulan at patigasin ang katawan ng mga tumatakas na magnanakaw. Kaya kapag umiiyak ni si Buboy Boy, siguradong matatalo niya ang lahat ng kalaban. Nang gabing iyon, dinatnan kami ni na tatay na parehong umiiyak sa kakatawa. At kahit ngayon, kapag naiiyak ako, napapangiti ako ng alaala ng naging biro ni Kuya para patahanin ako. Umay, nice G agad pare. Hindi ko man lang natipian. Hay, nakakamiss talaga si Kuya. 2 taon na siyang wala pero ramdam na ramdam pa rin namin laging may kulang. Lalo na tuwing gumuguhit ako. Mas madali at mas masaya talaga noong kasama ko pa si Kuya. Pero hindi ako susuko. Sabi ni Kuya, kailangan mas magaling pa ako sa kanya. Bago magsimulang mag-alisa ng mga bisita, inantahan namin si Kuya ng happy birthday. At ako ang umiip sa mga kandila ng cake niya. Norem nga nagbibigay ng dahon, lobo at mga latsu. Of course, may pasabog ko kay Utol. Pitik ni Buboy Boy. Partida, iyak ginawang boysin ni Utol eh.